Okay. Pero matagal naman po kayong politiko sa tingin ko kaysa sa akin eh. I've been in politics for 33 years, Kaya Your nga Honor. po. Kaya, alam nyo naman po siguro na kung kayo po ang nakaupo o current na mayor, ang babasagin po ay yung mga kapitan, di po ba? Tama po. Kasi yun ang organizational structure nyo. Yes, Your Honor, I know. Yes. So, the back of my head, Mayor, may kasama pa rin politika ito. In my, sa akin po, this is the first time that I've been experiencing ito pong, pong situation na ganito. May kalaban po ba kayo? I have my, ang kalaban ko po is my vice mayor po. May I know the name of your vice mayor? Si Attorney Gerald Aquino po. Siya po Attorney Gerald Aquino po. Siya ang makakalaban po Opo. ninyo. Matagal na rin siyang politiko. He entered politics in 2013 po as a councilor and then two-term councilor, and then kinuha ko po siya dahil nakiusap po siya sa akin to be with me as a partner in 2019 election at in 2022 election. Okay. Maraming salamat po, Opo. Mayor. The Mayor of San Fernando, ilan pong kapitan ninyo ang nakatanggap na po ng ganito pong threats? Yung reported po, parang tatlo po. Ilan po ang barangay ng San Fernando? 35 po. 35. Would it be accurate para masabi ko na itong tatlo tauhan po ninyo? Yung parang ang hirap po sagutin, ano? Bakit hindi po nyo alam kung sino po ang inyong rabid supporter at saka hindi? Kayo po ang Kasi mayor. po, ayoko pong mapahamak sila, syempre. Nakita nyo naman po, kahit yung sa kapulisan po natin, hesitant silang magsalita. What more po, yung mga kapitan natin, di ba? Tsaka yung napapadala ng threat. Hindi naman po yung kapitan tinatanong ko Kayo po mayor ang tinatanong ko Oo, kasi po, siyempre, alam po ninyo kung sino sa 35 barangay captains ang talagang sa inyo. Di po ba? Hindi po, kasi po, yung po kasing ibang kapitan, siyempre, pag kinakausap nila ako, sabi nila, sa akin sila, takot lang sila. So, paano ko po i-disclose ng easily in public na sa akin sila? Kasi, syempre, baka i-threaten na naman po sila. Kasi, sa totoo lang po, yung mga barangay captain ko, pinoproteksyonan ko rin po sila. Kaya nga sinasabi ko na lang sa kanila na tahimik na lang sila, wag na lang silang kumibo para hindi na lang po sila mapahamak. Kasi po, iba yung eleksyon namin ngayon sa San Fernando. Alam po ng lahat yan. It's a public knowledge po na hindi na po kailangan talagang tanungin. Alam naman po talaga ng lahat. Bakit kung ano po? po yung sitwasyon namin sa San Fernando. Ano bang meron sa San Fernando? Kasi po, taga Rizal ako Kaya nga po. Ako naman, taga Laguna. Anong pagkakaiba ng election Kaya sa sa election? totoo lang po, Your Honor, gustong-gusto ko po yung nangyayari ngayon na pinag-uusapan po yung killing sa Pampanga, maaring manahimik mo po for a while kasi ini-investigate nyo po. So, malaking bagay po sa amin ito na matatahimik po ng konti. Kasi sa totoo lang po, marami pa pong hindi nare-report. Kasi nga, takot. Yan ang hirap Pero nakita naman po natin ngayon, kahit yung mga kapulisan nga po natin, hindi sila makapagsalita publicly. What more po kami? Kasi parang kagaya po nung nagsalita kanina, yung mga biktima na parang walang nangyayari. Kaya takot na silang magsalita. Kasi pag nagsalita sila,
tapos wala namang mangyayari, hindi man masosolve yung kaso, so parang nagiging precedent po talaga. Nakikita naman po natin ngayon ang nangyayari, Your Honor. Sana po, wag niyong mamasamain kung nagiging totoo lang po ako. Hindi ko po minamasama, Mayor. You can, I can guarantee you that. Dalawa lang po yung, hindi pa, may isa pa akong katanungan na hindi nyo nasagot dahil galing din po sa inyong sariling bibig. Ano po ang pagkaiba ngayon doon sa eleksyon ng San Fernando ngayon? Malaking pagkakaiba po ngayon. Ano po ang dahilan? Politics. Politics po. Oy, politics din po noon ng mga nakaraan. Opo, kasi noon po kasi, syempre, lumaban ako ng 2019. Hindi takot yung mga tao na sabihin kung sinong mayor nila. Kasi alam nila, hindi ako marunong manakit, hindi kami bayolente. Ganon din yung opponent ko noong 2019. Ngayon, napakatahimik po. Pag naka-Vilma sila, ay talagang hindi magsasalita yan. Kahit magpa-survey po kayo ngayon sa San Fernando, napakalaki ng undecided na percentage dahil takot ang mga tao. So, ang ibig niyong sabihin, Mayora, noong 2019, hindi yung kalaban po ninyo, hindi nyo kalaban ngayon. Sinasabi nyo sa akin indirectly, iba ang kalaban nyo, ibang klase yung kalaban nyo ngayon. Opo. Anong klase po ba yung kalaban nyo ngayon? Di ba tao? Powerful po sila. Meron pa bang mas powerful kaysa gobyerno? Siguro po ang public na ang sasagot dyan. Not me. Public? Public. Kasama po kami sa public. Nagtatanong po ako ngayon, Mayora. Hindi ko rin po masagot yon. Matanong ko nga po kayo, sino po ang kalaban nyo ngayon? Yung pong kapatid ng governor, anak po ng vice governor. Mabigat nga laban po ninyo. Kasi dalawang kaban yung kalaban nyo Kaya nga po. Kaya nga po. Naintindihan ko na po. Kasi, para bang sinasabi nyo rin kanina kay Chairman Fernandez, medyo natahimik ngayon dahil nagko-conduct ng investigation. Ang ibig sabihin, parang sinasabihan nyo yung chairman namin, idire-diretso yung pag-imbestiga. Di po ba? Opo, kasi napakalaking bagay po talaga nito. Na for a while, I guess, maybe, tatahimik dahil alam po na nag-iingay kayo dito. So, syempre, matatakot naman po kahit papano kung sino man po ang nasa likod ng killing. Hindi naman po tayo nag-iingay dito. We're just ferreting out of the truth. Kasi baka kasi yung misconstrued, no? Na yung mga killings na iniimbestigahan po natin dito, kailangan po talaga natin makita yung kung bakit po, no? And at the same time, yung mga threats na nangyayari. But, nevertheless, kung nakakatulong po para matahimik po ang eleksyon sa sobrang Fernando, nakakatulong po, Your Honor. Nagpapasalamat ako sa mga members for being a part of a peaceful resolution in San Fernando City. Sige, go ahead, Chairman ako. No more questions, Mr. Chair. Thank you. Mr. Chairman, yes, SDS. yung Gonzales. sinasabi ni Mayora, sana hindi lang itong eleksyon na to ang matahimik ang aming syudad ng San Fernando, ang lalawigan ng Pampanga, as I've said before in my opening statement, because Pampanga is the heart of Central Luzon. Nandyan po lahat ang magagaling. Kaya kailangan po hindi lang ngayong eleksyon. Director Pajardo, please. 3 buwan na lang po mahigit, eleksyon na. Sana po, I hope and pray na walang mangyayari. Ako, yan lang po ang inihingi ko sa inyo, sa kapulisan, sa COMELEC, na sana maging fair ang laban. We will just level the playing field. Ayahan po natin yung taong bayan na magdesisyon kung sino ang dapat mamuno sa lalawigan, sa distrito, sa siyudad ng San Fernando, and the 21 towns of
Pampanga. At sana po, kamukha po nung sinasabi ko, huwag po kayong matakot, mga barangay captain, mga barangay leaders down the line. Nandiyan po si Chief PNP, nandiyan po si General Fajardo, nag-usap na po tayo. Definitely, magiging tahimik ang ating eleksyon na darating at protektado po kayo sa mga ginagawa nating maayos sa ating bawat lugar, sa ating bawat bayan, sa ating bawat barangay. So, Mr. Chairman, on that note, I would like to thank all of you. To those resource persons came from other towns like Municipality of Parayat, the City of San Fernando, and of course, Mayor Garbo and Mayor Vilma of both cities in San Fernando who are here this afternoon in attending this very important hearing on my resolution. So, salamat Mr. Chairman, maraming salamat po ulit. Sana binibigay ko na po yung bola sa ating PNP. Maraming salamat po. Okay, hindi pa naman po tayo tapos, ano? We'll be setting another hearing for this purpose. At the same time, siguro, kasi alas 10 na po, magsa-session na po, at ako'y may privilege speech. At may request po si Congressman Plato, yung other matters. So, pupunta na po tayo sa other matters and we will be recognizing Congressman Plato. Sir, Thank sir, Mr. you are Chair. recognized. May silang kasi sususukan ko lang yung kay Senior Deputy Speaker. Unang-una, before I propound my questions to our distinguished guest, the new Regional Director of the Philippine National Police, Region 3, Brigadier General Gil Fajardo, allow me to extend our warmest welcome and congratulations to our new appointment. Kasi po ang Bulacan is nasa Region 3, my district comprises the towns of Santa Maria, Angat, and Rosagaray. Ang pagkaalam ko po kasi, doon daw kayo sa aking isang bayan na pinanganak. Kaya po, pinagmamalaki namin na manggaling yung ang Regional Director sa aming distrito. Congratulations po. And we manifest your success in leading our region toward a future of peace, security, and justice. May your wisdom guide your decisions, your strength inspire your team, and your compassion light your path. We envision a region free from violence and injustice, a vision we believe na kaya-kaya mo. You understand with your accomplishment, you will realize this. May I ask, Director, Mr. Chair, Director Fajardo, what are your overarching plans to ensure peace and order during the 2025 Philippine elections as a spokesperson of PNP and also as a regional director in Region 3? Another thing, Mr. Chair, what specific measures will your office implement to prevent election-related violence and ensure voter safety? And another thing, alam po, marami pong nanonood kasi sa atin all over the country, mga local officials. What will how will you coordinate with local government units and law enforcement agencies to maintain an order across the country and across our region? Thank you, Mr. Chair. Okay, thank you so much. So, as I've said a while ago, hindi naman po ito ang pagtatapos ng ating pong... Di pa sumasagot. Pwede ba? Yeah, Sorry. asking the region. Kala ko, nag-manifest ka lang. Okay, RD, Gin Fajardo, you have the floor. First of all, sir, I would like to thank Congressman Plato for the kind words, sir. But with the indulgence of Congressman Plato, sir, may I be allowed to respond to our Deputy Speaker, sir, Deputy Senior Speaker, sir. Unang-una, sir, nagpapasalamat kami na naibring po sa attention po ng committee po na ito, yung mga nangyayari po sa not only in the 3rd District of Pampanga but the whole Pampanga. Nagpapasalamat kami sa mga kapitan na nandito. Some of them I knew because I serve as the former Chief of Police ng City of San Fernando and Provincial Director po ng Pampanga. I basically have some idea kung ano po yung nangyayari dito. And ang pakiusap lang po natin, sir, sa ating mga kasamahan sa mga kapitan na while there are indication po
na yung a few cases na naimbestigahan po ng San Fernando lead to the conclusion na extortion po yung motive. But tama po si Congressman Yeah, sorry for that. We have to respect the flag. Sige, go ahead, RD. Yes, sir. If I may continue, sir. Naniniwala po at tama po yung sinabi po ni Honorable Ako po kanina na while there are indication that these cases may be related to extortion activities, but we cannot take this lightly because it involves the security and safety of our local officials, particularly in Pampanga. At ang pakiusap ko lamang po, sir, kapag may nare-receive po kayo ng mga itong klaseng pananakot, either through text, through social media, ay ipaalam niyo po kaagad sa amin, and I'm giving you my personal word po na a-actionan po namin ito. Because hindi nga po natin alam kung ito lang ba ay extortion, baka this may lead to a more serious problem kung ipagwawalang bahala po natin. At wag po kayong magbigay ng anumang amount because this will encourage those people behind these threats po na ang objective lamang po ay extortion po. And answering po ang tanong po ng ating kagalang-galang na Congressman Plato po, ang overarching objective po ng PNP leadership with respect to this forthcoming election ay malinaw po. We will provide all the necessary assistance sa COMELEC po to make sure po na magkakaroon po tayo ng safe and secure and credible election po. So all resources po, both personnel and logistical assets po, ay ikinukumit po ng buong PNP po to make sure po na lahat po ito ay magagamit po not only during the actual election but before, during, and after election po. And this is precisely the reason po na tuloy-tuloy po yung ginagawa pong security assessment po ng inyong PNP while it is true na ang COMELEC po ay naglabas na po ng initial list po ng mga election areas of concern. But on the part of the PNP, tuloy-tuloy po ang ginagawang security assessment. Ang objective po ng inyong kapulisan ay mas mapababa pa po itong mga naunang naisama po dito sa election areas of concern, na ang intention po kung bakit po natin ito inirekomenda sa COMELEC is for purposes po na mag-recommend po tayo ng additional deployment po, particularly coming from the mobile forces and special action force to make sure po na trained and highly skilled po yung mga pulis na ilalagay natin, particularly po doon sa mga conflict areas po. And as a additional security measures po ay meron na rin pong utos ang ating Chief PNP, and this is already cascaded sa ating mga provincial directors po na mag-designate po na mga official focal person po doon sa mga magkakalaban po dito sa nalalapit po na eleksyon, para maglagay po tayo ng mga pulis na kahit paano po, kung may concern po ang both parties po, ay madali po nating maa-actionan po at ma-diffuse po yung mga possible tension arising from these contending parties po. At pagdating po sa resources, full force po kami, at gusto po nating ibigay ang aming commitment po. The PNP will remain political and non-partisan dito po sa darating po na election. Okay. Thank you, Mr. Chair. Additional lang sa security measures, nabanggit po niyo yung mga hotspots. Paano po, mag-identify na ba tayo hotspots in Region 3? Siguro sa Bulacan, wala siguro po sa Bulacan. In other areas, being the spokesperson, meron pa tayo sa Region 3, Madam Chair? For the whole country, sir, we have at least 403 initial list of areas categorized as election areas of concern po. Sa Bulacan po ay meron po tayo dyan, particularly yung dalawang isang city po dyan, particularly the city of San Jose del Monte in Bulacan. In Pampanga po, we have 14 po, 9 towns and 4 cities under yellow category and 1 in under orange category in Nueva Ecija, and the rest po is falls under green category. So we are working very hard, sir, na sabi ko nga po kanina na we're trying our very best po. Yun din po ang gusto po ng COMELEC, at yun din po ang sinang-ayunan po ng PNP and AFP and Philippine Coast Guard, na habang papalapit po yung election ay mas mapapababa po natin yung mga areas na nasa AYAX po natin, particularly yung 38 po na areas that were categorized under red category po, sir. Mr. Chair, isa na lang, dadagdagan ko na lang po. Thank you for that,
Director Pardo, sa anti-corruption and fairness, how will you address cases of vote buying and other election-related offenses that may threaten peace and order? What mechanism are in place to ensure the, shall we say, neutrality? Thank you, Mr. Chair. With regard to vote buying and vote selling, sir, the COMELEC has already entered into a memorandum of agreement with the service provider like the GCash and PayPal, because in previous elections, sir, there are recorded cases na dito pinapanel at times yung mga pambili po ng boto. So nakipag-tie up na po mismo ang COMELEC. And on the part of the PNP, sir, yung ating pong PNP ACG, who is primarily the primary unit who will be investigating these cases, particularly using yung ating mga internet-based payment application po to make sure po na hindi po ito magagamit. And doon naman po sa normal o traditional way of vote buying po ay, again, we are appealing po sa ating mga kandidato po na wag po natin itong gamitin. At kung meron man po kayong madodokumento po, siguro po makakatulong po for purposes of filing po ng kaso po ay kung madokumento nyo po yan, either to picture or video po, kasi kailangan po natin yan para mas mapatibay po natin yung kaso sa pagsasampa po ng vote buying, kasi dalawa po ang kailangan po natin diyang mga witnesses, yung pong binibili ang boto at yung pong nagbebenta po ng boto, at syempre yung mismong ini-encourage at ini-entice na bilhin ang kanyang boto. We need their affidavits po. So yun po yung mga kailangan po nating mga dokumento. Sabi ko nga po kanina, on the part of the PNP po, please be assured na gagawin po namin ang mga trabaho po namin na wala po tayong kinikilingan po. Maraming salamat, Mr. Chair. At saka, again, congratulations. At Mr. Chair, pinagmamalaki namin na galing sa region, sa district ko po ang aming regional director. Thank you, Mr. Chair. Okay, thank you so much. Yeah, okay, before we end, the Chair would like to acknowledge the presence of our dear friend, Congressman Benny Abante. Thank you for coming late. At tapos na po kami. Pero meron pong isang question pa dun sa ating mga invited resource person. Kasi kanina, nagkaroon tayo ng, well, it's not a motion, but a request na magkaroon tayo ng executive session tungkol kay Barangay Captain Mel Lumbang. Taking the line of query kanina ni Chairman Acop, kung hindi naman involved ang national security dyan, there's no reason for us to conduct pa ng special session, ng executive session. Saka wala na po tayong oras. Siguro, tanungin na rin natin si Konsehal Mel Lumbang, ano? Yung you were asking for an executive session kanina, and also the PNP. So, palagay ko, i-discuss na natin yung issue nun para tapos na tayo sa issue ni Captain Mel Lumbang ng Lakyos, Arayat. Tama ba? So, ano bang dapat nating itago doon sa publiko? Meron ba tayong dapat itago? Si Konsehal Che. Sige, Konsehal Che Lumbang, Opo. you are recognized. Opo, Mr. Chair, gusto ko po sana executive session po yung sa akin. Lalo na po sa naging resulta ngayon, baka yung ano po natin, seguridad po natin, siyempre lalo na kampanya po, mga kampanya po tayo, siyempre sa mga nasiwalat na banggit ngayon, siyempre paano naman po yung seguridad namin? Sige, siguro ano muna tayo, siguro